Nakita nyo na ba ngayon yung nagse-circulate sa social media at sa online na larawan nung siyam na senador na hindi pumirma dun sa resolusyon ng Senado para kondinahin itong ambasador ng China dito sa Pilipinas at parang gusto pa yata na ideklara na persona non grata. Ang tawag nila dun sa siyam na senador na yun ay 9 Judas line instead na 9 dash line, di ba? Nilagay pa yung picture doon sa 9 dash line daw di umano. Yung mga senador na yun, yun yung magkapatid na Cayetano, itong si Bongo, si Bato de la Rosa, si Senator Marcoleta, si Senator Chis Escudero, si Senator Amy Marcos, pagkatapos si Joel Villanueva, at sino pa ba yung isa? Robin Padilla, Senator Robin Padilla, siyam sila. Sila yung tinatawag na 9 Judas line. Diba? Kasi, kumbaga, kinakampihan pa daw yung China. Actually, hindi naman trabaho nila yon. Bakit? Yun ay trabaho ng Pangulo at trabaho ng DFA. At saka, maliwanag yung pahayag mismo ni Auntie Claire nung tinanong siya ng isang taga-media na kung papayag daw ba ang Pangulo o ang Malacanang na kondinahin at tawagin na, at sabi nga ideklara na persona non grata ang ambassador ng China dito sa Pilipinas. Anong sagot ni Auntie Claire? No, no, no. Di ba? Di lumalabas itong si BBM. Pro-China din siya. Dapat idagdag siya dun sa 9 Judas line. Bakit? Yung kanyang paniniwala ay align doon sa tinatawag nilang 9 Judas line. Di ba? Hindi ba? Kaya dito mo makikita na hindi buo ang paninindigan ng gobyerno pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Magkakaiba sila ng sinasabi. Pero sa ating konstitusyon at sa ating batas, sino lamang ang may karapatang magsalita dyan at pakikinggan ng international community? Di walang iba kundi ang Pangulo. Bakit? Siya kasi yung tinatawag na chief architect ng foreign relation natin or chief architect ng foreign policy. Siya yun Katulong yung DFA. Bakit kontra itong tinatawag natin na Senado at si Tariela dun sa sinasabi ng Pangulo? Hindi ba kayo nagtataka dun na ang kinukondina lamang ay itong mga senador na siyam na hindi pumirma? Bakit si Pangulo hindi nyo makundi-kundida? Pareho din yung paninindigan niya doon sa siyam. Di ba yun ang malaking question Hindi ba? Pansanin ninyo. Ito kasi ang dahilan dyan. Kaya walang malinaw ngayon na stand tayo dyan. Dahil hindi kaya ng Pangulo magpasya. Di ba? Binabypass siya. Tingnan mo, merong bang sinabi si Tariela na babawiin ko yung sinabi ko dahil yun ang stand ng Pangulo? Wala, hindi ba? Pinaninindigan niya sa kabila ng katotohanan na iba yung paninindigan ng Pangulo sa kanya o dito kay Tariela. Bakit? Hindi makapagpasya ng maayos ang Pangulo dahil nga yung sa hinihinala natin na hindi siya fit. Diba? Mentally fit at physically fit sa pag-discharge ng kanyang office as the President of the Republic. Yun yung pinapaulit-ulit natin. Meron siyang karamdaman. Diba? Ang sabi ng konstitusyon, disability yan. Diba? Sa termino ng legal, incapacity. Sa termino ng medical, incapacitated. Diba? Kahit tumatayo ka dyan at nagsasalita ka, kahit nitong kahapon, nakita natin sa Maynila, di ba, andun siya sa isang pagpapasinaya sa isang gusali ng lungsod ng Maynila. It doesn't mean na siya ay capable to discharge his duty or to perform his duty as the President of the Republic of the Philippines. So yun ang ating hinihingi dyan. Di ba? Kasi ito alam nyo ba na kapag ang presidente mismo ang nagsalita na ito ang stand ko dyan, sa tingin nyo ba makakasingit pa itong si Marcoleta? Hindi na siya makakasingit doon. Susundin niya yung sinasabi ng Pangulo dahil
si BBM ang chief architect ng foreign policy natin. Siya yun. Hindi makakakontra itong Kongreso, itong Senado, si Tariela, kahit si Marcoleta. Titigil yan. Pero ba't hindi magawa ni BBM? Ba't hindi niya magawa? At tawag dito, ang nagsasalita ay si Auntie Claire. Di ba? Kinokontra ba ni Marcoleta yung sinasabi ni BBM? Hindi. Pareho sila na sinasabi. O bakit si Marcoleta lang sabi nga tinitira ngayon sa mainstream media at sa social media. Samantalang kung iisip-isipin mo, pareho at magkatugma o magka-align yung paninindigan ni Marcoleta at ni BBM. Tungkol saan? Doon sa resolusyon. Ayaw ni BBM, sinabi na ni Auntie Claire. Diba? Pero panay pa rin ang tira kay Marcoleta ng mainstream media at sa social media. Pro-China daw. Di pro-China din si BBM. Bakit? Ayaw niya yun Diba? Ayaw niyang ideklara na hindi siya sang-ayon sa deklarasyon ng Senado. At hindi din align yung sinasabi nitong si Tariela dun sa sinabi ni BBM sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na si Auntie Claire. So therefore, di sabihin nyo rin na pro-China si BBM. Di ba? Bakit siya ganon? Si BBM, hindi niya masabi na, ito ang stand ko. Yeah. Kasi nga may sakit siya Disoriented siya, hindi niya malaman at hindi siya pinaniniwalaan. And therefore, kung ganon, ang conclusion dyan, ilabas mo ang iyong medical certificate para malaman natin kung fit ka pa ba to discharge your duty as President of the Republic. Yan. Di ba?